Hi guys! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang laman ng aking munting tahanan, ng aking munting kwarto. Yan. So, hindi ko alam kung bahay or kwarto itatawag ko dito since maliit lang talaga siya. So guys, pagpasensyahan nyo na kung eto. Yan. Medyo may mga patches kayo makikita sa aking face or sa other part ng aking skin. Kasi po ako ay flare up po ng psoriasis. So, yan. Siyempre, hindi ko naman yan talaga maitatago dahil nasa mukha siya. Pero, eto, nag-jacket ako. Kaya rin ako nag-jacket kasi wala pa akong confidence ngayon na ipakita sa inyo yon. Pero, some other time, gagawa ako ng vlog for my psoriasis journey. So, ngayon, syempre, dahil nasa mukha siya, hindi ko talaga siya mapatatago sa inyo. And then, guys, kaya din merong ganito, kumbaga, oily ang aking buhok, ay naglagay ako ng sunflower oil. Since, flare up na ako, so, meron siyang mga flakes sa aking scalp. So, para hindi ko masyadong maramdaman yung bigat and yung pagka-dry ng aking scalp, so, naglagay ako ng sunflower oil. So, susunod guys, pag-uusapan natin yung psoriasis journey ko. So, ngayon, magpo-focus muna tayo. So, ipapakita ko sa inyo ang laman ng aking munting bahay. So, tara! So guys, unahin natin itong bintana. So kung makikita nyo, 'di ba? Plywood na siya dito sa baba. And then dito yung jealousy. Guys, nung lumipat ako dito, binala ko talaga siyang papalitan. Kasi nga ganyan, bukas na siya. Ito ang kwento naman nito, bakit siya bukas? Kasi yung unang tumira dito is naglagay sila diyan ng aircon. Since kung makikita nyo, 'di ba? Wala talaga siyang pwedeng pagbasagan ng kung gusto mo maglagay ng aircon. Yan. So guys, etong bintana na to ay kumbaga hindi na siya nasasara masyado. Kasi nga, tinalian namin siya dito, tinakpan namin siya. Kasi yung mga pusa namin sa labas ay pumapasok sila dito. Minsan dito siya natutulog. Yan, nung hindi pa ako nakatira dito Yun. Dito siya natutulog. So, minsan dito siya nagpupup, dito siya nagwiwibi. So, nagkakaroon ng amoy yung kwarto. So, tinakpan namin siya ng ganyan. Since tinakpan namin siya, ginamitan namin siya ng alambre. So, kaya, medyo hirap na siyang, yan, buksan at isarado. Nasasarado naman siya, pero pag bubuksan mo siya, hindi na siya mabuksan. So, ganun din dito sa side na to. Yan. Tsaka, hindi na rin maganda yung kapit ng jealousy kasi, ayan o. Medyo umiikot na siya. Yan. So, ito kaya meron ditong extension wire kasi, diyan kami naglalaba. Yan. So, pasensya na sa kalat sa labas. Pero diyan kasi nakalagay yung washing machine namin. So, nung lumipat ako dito guys, gusto ko talaga siyang papalitan. Pero, since nagbabalak nga yung parents ko na ipa-renovate tong lugar na to, so, hindi ko muna siya gagalawin para hindi siya masayang. So, sa ngayon, stay put muna ng ganyan. And then guys, kung makikita nyo, color white ang pintura ng buong bahay. So, para kasi sa akin, guys, gusto ko malinis lang siyang tignan. Kasi nung unang kulay nito, guys, para siyang peach, parang ganun. Parang yellowish siya. Pero hindi naman siya dilaw. Parang ganun nga peach. So, yan. Nung bago ako lumipat dito, kami pa yung unang nagpintura, pero nag-failed kami. Kasi nga, ayun, kailangan pa pala siyang, kumbaga, yung i-flat ulit para kumapit yung bagong pintura. So, nung tinry namin siyang pinturahan, nagbubbles yung pintura. So, nag-fail. Pinaulit namin. Pinaulit ko ulit. Yan. So, guys, dito tayo sa next na to. Dito nakalagay yung mga, kumbaga, mga gamit ko sa parisan. Yan. Yan, mga tab, gunting, yan. Ito naman, guys, syempre, kasi, adulting na ano nga tayo. Minsan kasi guys, kapag napatambay ako sa Shopee, tapos yun nga, ang dream house ko kasi guys, kahit maliit lang, simpleng bahay lang,
Gusto ko siya parang alam mo yung team kahoy, aesthetic, ganyan. Kundi white team kahoy, ganyan. Para mo siya organize siyang tignan. Yan. Tapos kung makikita nyo guys, ito may mga ganito. Yan. Kasi guys, ito, yung cabinet na yan na nasa baba, hindi talaga siya para dyan. So, para dyan talaga siya sa taas. Yun nga lang kasi, nung time na pina-assemble ko to, ito kasi guys, is regalo sa akin ng kapatid ko. So, since, sabi ko nga sa inyo, adulting era na tayo ngayon, every time kasi, Christmas break, Christmas season, meron kami exchange gift sa work, or kami magkakapatid, ganyan. Parinigan ng gustong regalo, ganyan. So, nakita ko siya sa TikTok, or Shopee ata. Nakita ko siya, and then, nakita ko yung reviews, yung mga nag-video din. Nagustuhan ko siya. Kasi since nga may parisan ako, gusto ko maging, maganda yung magiging lagayan nila. Kumbaga, hindi makalat. So, yan guys. Nakalagay na siya yan dito sa taas. Kaya may mga, kumbaga makita kayong mga letter L na, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yan. Pero dahil medyo hindi siya safe, nung ikinabit, kasi nga guys, kung makikita nyo, ayan, pag binuksan siya, istagusan pa yung likod niya. Ayan. Meron kasi siya guys na plywood sa likod. So, ito siya guys. Sobrang nipis niya lang. Ayan. As in, para siyang papel or karton, na pag nilagay mo siya doon sa likod, and then, binarena mo doon sa pader, is baka bumagsak siya. So, hindi siya safe kasi mabigat yung cabinet. So, ang ginawa ko, binaba muna namin. As in, kami talaga nagbaba niyan, guys. Walang katulong. So, binaba namin siyang ganyan. Nilagay ko muna siya dyan sa baba para in case na makabili na ako ng para sa likod niya talagang is ibabalik ko siya sa taas. Yan. Yan yung kwento ng cabinet na kung bakit nandiyan siya sa baba. So, dito naman tayo sa blender ko. So, itong blender na yan, guys, ay napakatagal na sa akin yan. Ito ay binili ko nung nagtapsihan ako. Nag-business ako ng tapsihan. So, way back siguro hindi ko masabi, 16? Hindi. Hindi. Mga ganyan. Mga 16, 17, yan. Yan itong blender na to. Kasi nagtapsihan ako, meron kami mga milkshake. Yan, meron kami mga yun nga, milkshake. May mga ganyan kaming tinda. So, ayan ang ginagamit ko. Ngayon, ginagamit ko na lang siya guys para mag-blend ng sile. Para sa aking chili oil sa paresan. So, yan ang kwento niya. Sobrang tagal na yan. Tagal talaga niyan. So, itong helmet na to guys, naiwan to ng pinsan ko eh. Tapos, tinabi ko lang din. So, sinabit ko lang siya dyan. Pero hindi talaga siya dyan para dyan. Tapos, itong mga switch na to, bala ko talaga siyang paayos kapag, ayun nga, naayos. Ayaw kasi talaga guys, mo na maggalaw-galaw ngayon ng kasi nga, yun eh, pare-renovate din naman to ng parents ko. So, dito sa side na to guys, kung makikita nyo, ayan, yung bigas is para siya sa paresan ko. Yan. So, yan na lang natitirang stocks. Medyo mabilis din yan guys pag nagamit. Ito naman black na to guys. Ito yung bigas namin dito sa mismong personal use. Yan. So itong bangko, dito ko lang siya pinatong para medyo, yan nga, malinis siya. Tapos itong, yan. Kung makikita niyo yung Christmas tree na yan. Yan ang kauna-una ang Christmas tree namin sa work, sa office. Yan. So, yung kwento ng Christmas tree na yan is hindi talaga namin siya tinanggal yung pagkakabuo niya noong last 2 years ago. Kasi last year, ang ginamit na namin Christmas tree ay medyo mataas na siya. So, pinalitan namin yan. Kaya yan, inilipat ko na lang dito sa bahay. So, hindi ko rin siya binaklas. Kasi, finix ko na kasi yung medyo pinakapaan niya. So, nililinisan ko na lang siya para hindi maalikabok. Ganyan. Tapos, diyan ko na siya muna pinatong. Tapos, etong ref. Yung kwento naman ng ref na yan, guys, is, yan yung pinakauna ko na pundar nung lumipat ako dito. Kasi since nga meron akong parisan, kailangan ko ng pag-i-stock ng karne. So, ayan siya. Sorry kung medyo, yan,
medyo madumi siya or ano. Kasi, syempre, hindi naman maiwasan. Pero nililinis ko yan, guys. Hindi naman maiwasan, syempre, kapag, di ba, yung pinag-anuhan ng karne. Yan. So, yung mga stock ko ng pantinda. So, dito minsan sa gilid, nilalagyan ko siya ng yelo. Gumagawa ako ng yelo. Yan, para less gastos. Tapos, ayan, yung mga nakadikit dyan, yung mga souvenir lang. Minsan saan ako pupunta, yung Tagaytay, Padre Pio. Tapos, ito, nag-7 yung anak ko, yung bunso ko, yan. Tapos, inaanak ko, yan. Kibyang, yan. Tapos, numuwi kami ng Bohol, yan. Diyan ko siya, parang ang ganda lang kasi pag napuno siya. Pero sa ngayon kasi hindi pa ako nakakagala-gala masyado. Yan, kasi nga medyo busy ako sa business namin. Tapos yan guys, may lamesa dyan. So, hindi ko pa kasi alam kung saan ko siya ilalagay. Kasi guys, hindi naman talaga kami dito kumakain. Hindi pa kami. Kumbaga ito kasi guys ay nandito lang yung mga gamit namin pero hindi pa kami dito nakatry kumain. Hindi pa din ako dito natutulog kasi nga sobrang init pa dito guys. As in yan lang talaga yung bintana na meron siya. Pero ang kwarto ay nandito. So binabala ko talaga guys na maglagay ng aircon dito. And then eto, yung electric fan na yan. So, galing yan sa supplier namin, kila Ma'am Jackie. So, shout out Ma'am Jackie. Thank you sa pa-electric fan. Every Christmas, yan. Kasi nagre-request ako ng, alam nyo na, yung magagamit talaga. Yan. So, sa side na yan guys, yan lang naman. So, lipat tayo dito sa right side. Yan. Makikita nyo yan eh. So, guys, yan yung mga gamit ko sa Parisan. Kaya nga ako guys, nag-request kapatid ko nitong, yung cabinet na yan is, para ma-organize ko din siya, na hindi siya nakalabas, at hindi siya nakakalat. Yan yung purpose ko doon. So, isa-isahin natin. So, ito guys, yung mga plastic cup, kung makikita nyo naman, ginagamit ko sa Parisan. Etong mga, yung mga organizer na yan, organizer box na yan. Yung mula sa taas hanggang pababa, and then itong block na nasa baba, is mga papers and documents namin sa office. So guys, since syempre marami na dumadaan ng taon, naiipon, mga resibo, ganyan. So dyan namin siya nilalagay. And then, dito ko lang talaga siya nilagay muna sa bahay kasi medyo wala na kaming space doon sa kabila sa office. Pero, kapag na-renovate na to, ayan, siguro ibabalik ko din siya doon sa kabila kasi doon naman talaga siya dapat. Kasi may mga balak din ako diyang ilagay eh. Gusto ko maglagay dyan ng TV, picture frame ng mga anak ko, ganyan. So marami akong imagine. Alam niyo na pagka umiidad tayo at alam mo yon, gusto natin talaga ng bahay. So ako kasi guys, hindi naman importante sa akin kung malaki yung bahay ko eh. Gusto ko lang talaga malinis, komportable. Nakapagdating ko malinis yung bahay, makapagpahinga ko. Yun lang yun. Yun lang yun sa akin. So, balik tayo dito guys. Etong white na to is, dyan nakalagay yung mga gamit ko sa Parisan. Eto guys, nandito tong, ayan, yung luya, tsaka sibuyas. So, ginagamit ko din yan sa Parisan. So, yung white na yan guys, ang laman nito ay, ito, papakita ko sa inyo. Yan, mustax, plastic, fried garlic, yan, mga kutsara. Yan, kasi yun madalas ginagamit sa Parisan. So, dyan ko muna siya nilagay. Pero, if magkakasya siya doon sa cabinet na in-order namin, doon ko siya ilalagay. So, yan. Nandito pa yung mga yan. Ginagamit ko niya sa Parisan. So, itong attache case na to guys ay pang sangyup na kalan yan. And then, itong green, mga sapatos yan. Mga sapatos. Yan, dyan lang namin siya nilagay para hindi siya masyadong makalat. Tingnan. Tapos, ito, bookshelves talaga yan ng anak ko. So, ginawa ko na lang siya nalagyan ng mga sako, plastic, eco bag, para organize siya dyan. And then, ayan. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong Christmas tree na ginamit namin yan. Medyo mataas siya, diba? Yan, naka-plastic na yan, guys. So, tiniklop na kasi namin. Kaya, dyan na siya. Tapos yung tabla, or ano ba yan, na dapat nakalagay doon sa likod ng cabinet, pero manipis kasi siya. So, dito naman sa kabilang to,
Ayan. Kung makikita nyo guys, may nakalagay ng soft drinks. Pero hindi talaga siya soft drinks ang laman niya. Ginamit namin yan sa Parisan nung nag-try kaming magtinda ng soft drinks. Pero since kasi yung katapat namin ay bakery siya, and may tinda siyang soft drinks, so ayaw naman namin siyang, kumbaga, alam mo yun, kalabanin. Kaya minsan pa may nag-aanap sa amin soft drinks, doon namin siya tinuturo. Kasi ano naman sila ate doon. Kumbaga, ka-vibes namin. Doon kami bumibili ng yelo, kapag na-short kami sa yelo, doon kami bumibili ng merienda, or minsan kapag kailangan namin ng bariya, doon kami nagpapapalit. So, kumbaga, konsiderasyon na lang din doon sa may business ng soft drinks. So, hindi na namin siya ginagamit. So, ito guys, tinan nyo. Ito yung ginagamit namin sa Parisan. Before guys, kung makikita nyo sa mga Parisan, marami silang lagay ng condiments, 'di ba? May maliliit pa sila na lagayan ng bawang. Kumbaga, sa paikot ng rolling ng Parisan, may kanya-kanyang nakalagay. So ako guys, noon ganun talaga setup ko. Pero ngayon, inisa ko na siya. Kumbaga ito, sa sile. Yan, isang ganyan na siya. Isang malaki na rin sa bawang. Tapos dalawa sa kalamansi, isa sa toyo, sa hot sauce, sa ketchup, sa patis. And then sa paminta. Tapos toothpick, yan yung nasa likod. So guys, inisa ko na lang siyang ganyan kasi para, alam mo yon, kumbaga, hindi siya masyadong makalat tignan doon sa Parisan. Kasi yung pwesto namin doon is maalikabok. So ako, ano ko sa alikabok eh. Galit ako sa alikabok, pero wala, kasama natin sa buhay. So mahirap yun. Basta, hindi ko na ma-explain. Pero, para mas naging komportable ako na ganyan lang siya. Yan. So, ipapakita ko naman sa inyo yung laman nitong soft drinks na yan. So guys, gamit lang din sa Parisan. Ayan, stackan ko lang siya. Mantika, patis, paminta, fried garlic, beef cubes, at saka cornstarch. Yan. Diyan ko lang sila ini-stack guys. So dito naman sa side na to guys, kung makikita nyo ay may hagdanan dyan. So hagdanan yan sa bahay namin, sa bahay ng parents ko. Pero since ginawa nga tong bahay na to, pinagawa ko to, so gumamit sila ng hagdan kasi para mapinturahan yung ceiling. So hindi ko pa na nababalik yan kasi baka magagamit pa naman talaga yan dito. So ito guys, ito nasa taas na to. Yan. May kwento yan eh. Etong styro na yan ay nung unang taon pa ako na nagpaparisan. Yan. Nilagyan ko siya ng tape kasi dito ko nilalagay yung karne. Yan. Diyan. So, hindi na namin siya nagagamit. At itong mga bottle na to, dito ako guys, nag-i-stock ng calamansi juice para sa Parisan. Pero since hindi pa ako ngayon nakakagawa, and then hinugasan ko sila, so diyan ko muna siya nilagay. Yan. Tapos, yan, ito, jug. Etong jug na to, pangalawang bili ko na yan. Kasi, yung una namin gamit ay maliit lang. So, bumili ako ng mas malaki. Yan, para kasi pag maliit siya, mahirap siya magsalin-salin. Tapos, yan. Yan, mga gamit lang din to sa Parisan. Mga, yan, mangkok, kutsara, chicharon, yan. Tapos ito rin, mga stock yan sa Parisan. Pag, ito yung dinadala namin, na may mga laman yan na kutsara, yan, in case maubusan, plastic, yan. Yan guys. Yan yung sa side na yan. So guys, ayusin ko yan. At ipapakita ko rin sa inyo sa part 2 ng vlog ko na magiging maayos na yan guys. So hindi pa siguro ngayon dahil medyo busy talaga ako. Pero darating tayo dyan. So guys, lipat naman tayo dito sa kwarto. Yan, so dito tayo sa kwarto guys. Yan. Pagpasok mo, makikita nyo dito sa left side yung papag. So yung papag na yan guys, may kwento din yan. So mamaya itatopic ko yan sa inyo. Tapos, kung makikita nyo, is white din talaga yung kulay. As in white lahat guys yung pinunturan ko. Pero since yung mga gamit ko nga is medyo karamihan ay white. So, napag-isip-isip ko na siguro kapag ka nagawa na to ay papapinturahan ko na ibang kulay. Something like, ano lang, plain lang din. Kunwari, light gray, ganyan. So, para lang hindi masyadong camouflage doon sa mga kulay ng gamit ko, yung kulay ng wall. So, kung makikita nyo guys, may mga butas siya dyan ng wire. Before guys, tumutulo talaga siya dyan, galing sa taas. Kasi, ang taas nito ay buhos na.
So, pwede kang maglagay doon ng second floor sa taas. So, yun yung pinaplan ng parents ko na maglalagay sila ng second floor sa taas. So, yan. Sealant ko, kung tawagin ba waterproofing, yung sa taas, yung buhos sa taas, para hindi siya dumadaloy dyan. Kasi, noon, tumutulay talaga dyan sa may dingding yung tubig. Yan. Bale, 4 siya. At meron din doon sa labas. Doon sa una ko sa inyong pinakitang part. Meron din doon. Pero doon ay hindi siya naglilik. Kumbaga dito lang sa side ng kwarto meron. So guys, yan, magpasok nyo dito. Ayan, ito, makikita nyo yung drawer na yan. So, wala pang laman yan, guys. Wala pa siyang laman. And then, itong mga nakapatong dito ay i-organize ko pa yan. Mga abubot lang naman to, guys. Yan. Ito naman, ito yung mga, ayan, mga takip yung pinakita ko sa inyo lagay ng condiments kanina. So, yan, guys. Kasi, guys, may kwento din dyan dahil, kumbaga, kaya hindi ko rin siya nilalabas muna dahil, nagbabala kaming magkantin sa isa sa aming mga project site. So, inisip ko baka magagamit ko tong mga to. Yan, magagamit ko siya. And then, eto, yan, wala pa talaga siyang laman. So, dito ko muna nilagay yung ibang gamit na baka magamit namin sa kantin. Yan, pichel, plato, yan, lagay ng plato, tabo. Yan, baka someday, yan, pagka talagang magiging ongoing na yung project, makapag-start kami ng pagkakantin. So, guys, lipat tayo dito sa higaan na to. So, itong higaan na to, guys, ay ginawa. Dahil ito, guys, natin ay, itong place na to ay apartment siya noon. So, pinapaupahan to ng parents ko dati. Actually, guys, ito lang talaga yung single siya. Kasi yung kasamahan niyan ay puro double deck. So, siguro mga 5 double deck yun, guys. Yung isa ay nandun sa office. And then, yung 2 or 3, nandito sa kabilang bahay. So, kasi guys, ito ay meron pang katabi sa kabila. So, pinapaupahan din namin siya ngayon. So, nandun siya, pinapagamit namin siya, nagre-rent. Ito yung pinaka naiwan sa akin. Kasi guys, ang kwento nito ay, dati nasa office to. Andun doon sa office. So, tinutulugan niya ng isa sa mga ka-office mates ko since stay in siya doon. So, yan. Kinuha ko siya, guys, at pinadala ko doon sa dati naming tinitirahan dahil, kumbaga, nung nagkaroon na ako na-diagnose na ako ng psoriatic arthritis. So, nahihirapan na akong tumayo. Lalo na pag wiwiwi ako or CCR. So, nahihirapan akong tumayo kasi ang dati kong hinihigaan, guys, ay foam lang sa lapag. Yan, yun doon sa before naming tirahan. Sa lapag lang kasi, guys, mas pinriority kong pagawan muna yung mga anak ko ng higaan nila. Nagpa-customize din ako ng ganito, pero siguro queen size yon, queen bed size yung ano. And then may binili din ako before sa kanila na stainless na double deck. Pero sa pagkakaalam ko kasi pinamigay ko na. So ito, kinuha ko ulit to doon sa loob ng bahay. Kung makikita nyo, guys, madumi siya. Madumi kasi yan pa yung bakas nung ginawa siya. Kumbaga, guys, hindi naman sa total nung ginawa siya. Kumbaga, nadagdagan na lang yan kasi nga, guys, nung lumipat ako dito, and then yan, pinapinturahan ko nga yung dingding, nandito siya sa kwarto. So, siguro yung mga talsik-talsik ng hindi na namin kasi siya nailabas, dalawa kami paglalagyan. So, habang nakatayo siya dyan sa isang gilid, pinipinturahan yan, na mantsahan siya. So, binabala ko rin yan, guys, na pinturahan, pero hindi white. Kasi masyado na siya mag-camouflage sa dingding. Pero kung yung mismong pader ang babaguhin kong kulay, baka siguro i-white ko na lang din yung team ng higaan na yan. Sa akin, guys, hindi pa namin talaga ito matulugan. Hindi pa namin siya matulugan. Kasi nga, kung makikita nyo is, di ba, yan yung pinto. So, close na close siya, guys. As in close. Wala siyang, alam nyo yun, labasan ng hangin, pasukan ng hangin, ganyan. So, binabala ko, guys, dito magbabasag pag nagpalagay ako ng aircon, yung side na yan, or doon. Basta, guys, papakita ko sa inyo once na maging okay na ito, pag na-renovate na siya. Sana ko talaga munang galawin. So, ayan yung kwento ng papag na yan. Tapos, guys, yung sa ilalim, ayan, kung makikita nyo, may rice cooker, may steamer. Kasi, guys, before, nag-business din ako ng mga dessert. So, gumagawa ako ng puto, leche plan, noong pandemic.
So, bumili ako ng ganon. Yan. Yung rice cooker naman, guys, isa parisan na yan. Mabasa parisan na yan nung binili ko yan. And then, etong mga to, mga gamit yan, guys, din sa office, mga papel. Yan, dyan ko na lang inano para hindi masyadong tambak doon sa labas. So, dyan ko siya nilagay since kasya naman siya dyan sa ilalim. Yan. Tapos, itong mga block na yan, guys, yan. Etong tatlong to ay wala naman tong laman. Yan, wala siyang laman. Galing yan sa mama ko. Since naglipat kami dito, binigyan niya ako ng ganyan kasi wala pa kami nalagyan ng mga damit. So, pinadala niya yan dito. Yan. Yung nasa baba, ang laman niyan ay mga abubot. Yung mga bags. Yan, mga bags na hindi pa nagagamit. Yung mga pang-display ko dito sa dingding. Yan, kasi may mga frames dyan, medals ng anak ko. So, bala ko talaga siyang ipalagay dyan. Kung maayos na. So, ito namang nasa taas na to, ang laman lang nito ay, yan, mga abubot na ipapadala ko sa probinsya. So, hindi ko pa siya mapa-priority ngayon. So, yan. Tapos, guys, may makikita kayo ditong box. Lagayan namin yan ng mga sabon na panlaba. So, dyan ko muna siya nilagay since wala namang paggagamitan yan. Tapos, ito guys, yung kung makikita nyo, ilang layer yan? 2, 4, 6, 12 layers ng shoebox. So, guys, yan din. Yung isa sa mga priority ko dati. So, tuwing ang Christmas party namin, nagre-request. Meron kami kanya-kanyang wishlist. So, worth 1,000 yon. So, guys, nung siguro ito, last year, 2 years ago, ito yung nirequest ko sa nakabunot sa akin. And then, meron din kasi kaming personal gift. So, ibukod pa yung wishlist sa personal gift. So, kaya dumami siya ng ganyan kasi yung iba dyan, personal gift nila sa akin. Dahil alam nilang gustong-gusto ko yan. Dahil nga, yung bunsong anak ko is, mahilig siyang mag-basketball. So, marami siyang sapatos na galing sa tito niya. And then, yung iba bigay, yung iba bili ko. So, yan. Dyan siya ilalagay. So, etong sa panganay ko naman, dyan namin nilagay kasi hindi naman ganun kadami yung shoes niya. Eto guys, para siya ng electric fan nandun sa labas. Kasi guys, itong electric fan na to, every Christmas namin, so syempre nagsusolicit tayo sa suppliers, ganyan, palitan suppliers, nagsusolicit din sa atin. So meron kami isang suppliers, which is sila Ma'am Jackie, tinatanong niya kami kung anong request namin for Christmas, yan. So ako, nagre-request ako sa kanya ng ganito, kaya ako nakaipon. Siguro guys, mga 5 na siguro yung ganyan. 5 or 6. Kasi kung makita nyo yung isa nandun sa labas, di ba kanina pinakita ko sa inyo. Tapos ito nandito to sa kwarto tong isa. So yung isa, parang sa pagkakalam ko, hiningi ata ng mother ko kasi inuwi niya ng probinsya. Tapos yung isa dinala ng kapatid ko nung lumipat siya ng apartment. And then yung isa, nandun sa dati kong tinitirahan, nasira siya. Yung LC niya naputol. So, mahirap kasi maghanap ng LC nito. Kaya hindi na namin siya ulit nagamit. Tapos, ito naman. Yan. Ito guys, wala to. Mga damit lang to ng anak ko na, kasi nga since ang dami niyang damit. So, hindi na kasya dun sa lagayan niya. So, lipat tayo dito sa part na to. Yan. Yan. Kung makikita nyo guys, mayroong attach, maleta sa taas. So, yung maleta na yan ay sa parents ko. Hiniram ko yan nung umuwi kami ng Bohol. Nagbakasyon kami last year, last July. Yan yung ginamit ko. Since 2 kami ng anak ko na nandyan yung gamit namin. Kaya, yan yung ginawa para good for 2 yung laman niya. So, itong cabinet naman na to guys, is, since lumipat ako dito, syempre, nung una kasi, hindi ko pa alam yung plano ng parents ko na magre-renovate dito. Kaya parang na-excite ako na, kumbaga lagyan ng gamit, itong bahay. So, yan yung, bukod dun sa ref, isa to sa una kong napundar. Yung cabinet, itong drawer na to na white. Yan. Itong dalawang to guys, exchange gift din yan sa regalo din. Tapos, pero yung isa, yung white, na maliit lang. Kumbaga, yan, pina-order ko, pina-testing ko pina-order. So, ito guys, balik tayo dito sa cabinet. Itong cabinet ito guys ay pina-order ko sa Shopee Pay later. Kumbaga yan lang guys ay
installment ko siyang nakuha. Pero awa ng Diyos, patapos na rin ako dyan. Malapit na. Siguro 1 month na lang siguro. Kasi medyo pricey kasi siya guys eh. Pag nung biglaan ko siyang kinuha. So, ito lang guys yung laman nitong cabinet na to. Yan. Yan. Sorry kung medyo magulo. So, sa taas nandiyan yung mga tuwalya namin, mga sapin sa higaan, punda. Tapos sa baba, yan, mga pangalis ng dalaga ko and yung mga uniform niya. Nandito na rin yung iba kong damit na pangalis. Yan. Tapos, sa ilalim, nandiyan yung mga pants, mga jackets ko, pantalon. Yan. Yan lang naman guys yung laman yan. So, cute na cute ako dyan sa cabinet na to. Kasi sobrang aesthetic niya. Kami lang din na nag-assemble niyan ng Team Chismotet. Yan. Kami lang din nag-assemble niyan. Tapos, itong drawer na to, lagayan namin ng damit pambahay. So, dito sa first layer na to, nandito yung mga damit ng mga alaga kong Shih Tzu. Yan. Andiyan yung gamit nila. Pero binabala ko na guys na ilipat din yan. Since nabilhan ko na rin sila ng lagayan nila. So, siguro pag hindi ako busy, maglilipat ako. Tapos dito, yan. Mga ano ko lang yan. Yan, mga personal, mga undies, ganyan. So, dito sa taas, yan. Mga wipes to ng aking mga anak na Shih Tzu. So, ito ay pet razor. Yan. Razor. And then, yan, hair mask sa buhok namin ng anak ko. And then, meron din dito mga pang-display. Ito Mickey Mouse na to guys. Napakatagal nito. Ito yung nag 1-year-old yung bunso ko. So, yan. Galing yan sa ninang niya. Pinalagay sa cake. Yan. So, kinip ko talaga siya kahit na medyo yan. Diba? Basag-basag na siya. Kasi, memorable tong na to. So, tinago ko yan. Tinabi ko yan. So, kahit saan ako lumipat, is nandyan yan. Dala-dala ko. Tapos, ayan. May mga trophies. Yan. Yan. May mga trophies. Galing sa school yan ng mga anak ko. Ito, sumali yung panganay ko ng league. Basketball. Nag-muse siya. So, yan. Nag-best muse siya doon. Hindi ako nakakamali. Ito yung nakuha niya nun. Tapos, ito ay parang sa school din ng anak kong bunso. Tapos ito, yan. Sa sa buwan ng wika. So, nanalo din siya. And then ito, ngayong taon lang to. Last nung nagkaroon ng intram sa school. So, ito naman. Itong mga teddy bear na to, ay in-order ko yan sa Shopee. Kasi ginawa ko siyang motif ng Christmas tree namin. So, marami to guys. Marami to. Iba-ibang kulay. So, ginawa ko siyang theme, o motif dun sa Christmas tree namin before. Tapos, itong mga bulaklak na to ay ginawa lang ng anak kong dalaga. Yan. Mahilig kasi siya mag-customize or gumawa ng mga DIY na ganyan. Yan. So, pinang-display ko dyan since pakalat-kalat lang din naman. Diba? Tapos, ito. Yan. Yung cute na baso na to. Yan, binili ko yan nung nag-aaral ako ng FNB. Yan. So, ito, ref magnet to eh. Nabili ko to sa Tagaytay. Pero since bumabagsak siya sa ref, yan. Dinisplay ko na lang dyan kaysa mabasag siya. Part na to, mga damit ko to. Yan, mga pambahay. Yan, dyan. And then, nandito yung mga shorts, pambaba. And then, itong tatlong yan ay occupied yan ng mga damit ng anak ko. So, ganun kadami yung damit niya. Kasi meron dyan tatlo siya, sa kanya dyan. Nandito yung mga pang-alis niya. And yung mga pang-school. At meron pa siya dito. So, ganun kadami yung damit niya. So, dito naman sa part na to, guys. Itong bouquet na to ay natanggap ko sa kanya ng birthday ko. Nitong February lang. Yan. So, siya yung gumawa niyan. Sabi ko nga sa inyo, mahilig siyang mag-customize or gumawa ng mga DIY na ganyan. So, dyan ko lang muna siya nilagay. Parang pinaka-ginawa kong base itong collar ng mga aso ko. Yan. Since hindi naman ito nila nagagamit, dyan lang yan. Tapos yan guys. Yan. Mga other shoebox na natanggap ko nung Pasko. So, nandyan yung mga sapatos ko. Yan. Hindi naman talaga ako guys mahilig magsapatos. Meron mahilig ako sa sapatos. Yung mga sapatos na yan guys ay karamihan
Nabili ko lang siya sa ukay-ukay sa online. Yan. So, yung iba dyan hindi ko pa nagagamit. Pero use na sila since ukay. Meron dyan regalo ng kapatid ko. Yan. Yan. Regalo ng kapatid ko yung Nike. And then, sa ukay. And then, ito, binili ko to doon sa kapatid ng workmate ko since hindi daw kasya ata. So, binili ko. Hindi ko pa rin siya susuot. Tapos, etong isang Nike, galing siya sa Japan. Binigay ng tita ko nung basta parang nagparinig lang ako ganyan. Binili niya sa akin yan. And then itong tatlong to ay galing niya sa ukay. And then nandun sa baba ay Skechers siya na pinabili ko naman siya sa Canada. Yan, sa pinsan ko. Tapos yan lang. Yan guys. So ito, kung makikita nyo iba tong shoebox na to kasi yan ay una kong biniling shoebox. So medyo pricey siya. Tapos ito nga nakita ko siya sa Lazada or sa Shopee. So, yan, nag-switch ako dyan. Kasi medyo mahal din to and medyo malaki siya masyado. Tapos, eto. Ito, lagayan. Nabili ko lang siya din sa Shopee, lalo sa Lazada. Meron akong siguro 4 na ganito. Yung isa nasa office, nilagyan namin ng mga plastics. Yan. Namin siya ng mga plastics. And then, yung iba, ikakabit ko siya pagka nag-ayos na ako dito. Kasi, before, lagayan siya ng mga sanitary napkins ng anak ko. So, diyan ko muna siya pinatong. Since hindi ko alam kung saan ko siya itatago. Tapos, eto guys. Etong drawer na to. Yan. Ay, nakuha ko yan. This year lang. Last year. December nung sa Christmas party namin. So, kaya ako naisipan guys. Kumbaga, ito yung nauna talaga. Itong isang to. Kasi guys, nakakita ko nito sa Shopee. And then, dahil nga naisip ko, gusto ko ng aesthetic na gamit sa bahay. Tinry ko siyang umorder ng ganyan. So, nagkamali ako ng size na bili. Kasi guys, ang naisip ko, kaya ako order sana ng ganito, is para sa mga personal namin ng anak ko, mga undies, ganyan. Pero nung dumating siya guys, sobrang liit lang. Yan. Kaya ang ginawa ko guys, pinaglagyan ko siya ng mga gamit ng mga sitso ko. Yan, mga panlinis nila. Yan, sa katawan. Ganyan. So, 5 layer siya. Yan. Andiyan yung mga leash nila, pulbos, mga laruan. Yan. Yung ibang damit. So, sabi ko nga, ayusin ko pa yan guys kasi bala ko ilipat. Yan, yung mga leash. Yan, dun siya. Tapos, nandito yung mga shoes nila. Yan. And then, dito sa baba, yung harness kapag nag-try kasi kami nagupitan sila eh. So, nakakita ako nung parang sinushoot sila sa bag. Binibitin, ganyan. So, yan yung nauna. Nagkamali ako dyan. Medyo na-disappoint ako dyan eh. Kasi, medyo may kamahalan siya guys. Yung presyo niya nasa 700 ata to. Yan, nasa 700 siya tapos ganyan siya. Although maganda siya guys. Yung lang talaga, yung sukat. Kasi parang hindi siya ganun kadami malalagay. So, nung nag-Christmas party kami, nagkaroon kami ng wishlist. Ito yung baga inano ko. Yan yung winishlist ko. Yan, 6 layer na yan. Kasi worth 1,000 naman yung siguro mga nasa 900 siguro yan guys. Yan. So, ayan, nasatisfy naman ako dyan sa size niyan. Kaya, ang ginawa ko nung ginawa ko nung una, is dyan ko nilagay yung mga undies namin ng, yan. Bukod-bukod kami, yan. Yan. Yan yung sa akin. And then, pagdating dito sa baba, ayan. Nandito yung mga wiwi pad ng aking mga shih tzu. Kasi nga guys, sinisip ko nga na pagpapalitin ko itong laman nito and then ito. Since undies lang naman yung laman nito. So, hindi ko pa kasi siya natutuloy. So, dyan napkins. Ito diaper to ni Isko ng shih tzu kong yung bunso. So, yan. Nililipat ko din yan. Bali, nandyan na talaga siya. Tapos, itong basahan na to, nagulat din ako na meron pala ako nito dito. Kasi, nung mga nakaraan nga, namimili ako. So, siguro sinalpa ko lang dyan. Dalawang paglagyan. Pero, ililipat ko din yan. So, yan ang kwento niyan, guys. Pag nagka-time ako, pagpapalitin ko siya. Yan. Yung mga gamit ng mga shih tzu ko is ililipat ko siya dito. Since na-realize ko, mas marami pa silang gamit kesa
sa amin. Kasi meron pa nga yan dito wipes. Ayan. Mga wipes nila. So, kailangan organize yan na mailipat ko. So, balik tayo dito sa side na to, guys. Dahil dito sa vacuum na to. So, itong vacuum na to, guys, kumbaga, na-inspired akong bilhin kasi ako kasi hindi po ng tao na siguro ilang beses ako magwalis sa isang araw. Kasi ayoko kasi talaga na magaspang, ayoko na may buhok sa sahig. Hindi sa pag-iinarte pero hindi ko alam eh. Hindi ko rin minsan maintindihan ba't ganun ako. So, syempre dahil medyo marami tayong nararamdaman sa katawan, pag nagwawalis ako masakit siya sa balakang. Yan. So, naisipan kong bumili nito. Noong una, binabala ko talaga siya since malapit na yung Christmas party namin ulit. So, ito talaga yung bala kong magagawing wishlist sa kanila. Pero dahil hindi na ako makatiis, bumili ako. So, dalawa yan guys. Yung isa nandun sa office. So, binili ko yon para doon sa office since lagi akong linis ng linis din. Yan. Doon. May nandun yung isa. And then yung isa ito nandito. Yan. Siguro guys, ano to? Nasa 1,000 plus. Yan. Ang tagal na yan guys. Yan. Sa mga wishlist, Christmas break na dumaan. Since hindi ko naman siya naging wishlist. Pero yan ata yung pinakamatagal sa mga nagdaan na Pasko. Na naging akin. Kumbaga, binili ko. Isa sa mga pinundar ko talaga. Dahil nahihirapan na akong ano. Tsaka mas madali kasi siya guys. Humigop ng mga buhok. Ganyan, since ayoko nga nang mabuhok sa sahig, ganyan. Siyempre, pag nagwalis tayo, yung buhok, hindi natin nasasama yan sa walis. So, kumakapit lang siya sa walis, pero bumabalik din siya pag nahangin, diba? So, useless. Kaya, yan talaga yung binili ko. So, ayan guys, tapos na ako ipakita sa inyo ang laman ng aking munting bahay. So, at yung mga story ng mga gamit ko dito sa bahay. So, sa susunod guys, ipapakita ko sa inyo yung kapag ka naayos na siya or na-renovate na siya, kung ano ba talaga yung gusto kong ma-achieve na design dito. Kumbaga kung ano ba talaga yung pagka-organize ng mga gamit. So sa ngayon, ang tanging ko lang magagawa ay tamang linis. Mapanatiling malinis. Since ako talaga yung taong sobrang ayoko talaga ng makalat. Kasi gusto ko pag magpapahinga ako, yung mga papahinga na lang ako. Kasi ako guys, kahit anong pagod ko, kapag madumi or magulo yung pagpapahinga akong lugar, hindi ko talaga matiis na maglinis muna. Kahit napagod ako. So, ipapakita ko yan sa inyo sa susunod kong video. Kapag, medyo may katagalan pa siguro bago mangyari yon. Pero, update ko kayo. So, syempre marami akong plano dito sa bahay na to. And, ipapakita ko yan sa inyo. Sa ngayon, yan lang muna yung pinakalaman. So, that's all for today's video, guys. Sana hindi kayo na-boring and nagustuhan yung video. So, kung nagustuhan nyo, guys, like lang kayo and share nyo. Don't forget to follow me para sa mga susunod pang update sa aking life. Kung may gusto kayong pag-usapan, comment down below. Basta kaya ko po, gagawin ko. So, susunod, guys, pag-usapan natin yung about my psoriasis journey. Sa ngayon, hindi ko pa siya talaga may vlog. Pero, yan, pagpasensyahan nyo na ako, medyo talaga maputla ako dahil hindi ko talaga nakasanayan na maglagay ng kung ano-ano kolorete sa mukha. Especially ngayon na may psoriasis ako, so bawal yan, guys. So, again, salamat sa panonood, guys. And God bless you all. Bye-bye!